So guys, for today's video, ang gagawin naman po natin ngayon ay mag-DIY kalkal tayo nitong stock pipe. Nung nakaraan nga pala guys, kinalikot ko yung carburetor nito. Tinignan ko lang kung ano yung jetting. Binidyo ko naman, kaya lang nakalimutan kong pindutin yung record. Nung makita ko, halos patapos na ako. Nakita ko na yung stock pala nito, yung sa main jet niya ay 88 lang. Para sa 150cc na makina, maliit yung 88 kasi. Matipid siya, kaya lang medyo kapos sa power pagka halimbawa matarik na yung inaahon. Pansin ko, pagka piniga ko, kapos. Kaya pinalitan ko, pinalitan ko ng 108. Pagkatapos yung slow jet niya, ang stock nakalagay 32. Pinalitan ko naman ng 38. Yun, mas malakas na ngayon. Actually, tumaob na ako nung nakaraang Nung nakaraang nag-trail kami, umuno yung motor kasi nasanay ako na hindi siya pumapalag pagka nabitin sa paahon na matarik ngayon pag piniga ko, lakas na. Ngayon naman, itong ang gagawin natin, itong stock pipe para mas makahinga siya. Yung iba interesado dyan kung ano yung magiging tunog. Ako kasi hindi masyadong mahilig dun sa tunog. Kung pwede nga lang tahimik yan para walang nabubulao Kaya nga lang, hindi naman kasi madadagdagan yung power kung hindi natin i-open ng konti. Pero gagawin natin ang paraan na hindi masyadong maingay. Gagamitan natin itong fiber. So magkakalas muna tayo guys. Itong masarap sa dirt bike kapag mayroon kang mga kakalikutin, konti lang yung kakalasin mong pairings na andun ka na sa pyesang kailangan mong tanggalin. Tingnan nyo guys, pagkabukas ko. Hindi ko alam kung nakalimutan ng rusi na lagyan ng tornilyo yan or natanggal na lang catet rail. Once naman na matanggal nyo na yung pairings, 3 tornilyo lang makakalas nyo na yung pipe. Yan guys, pag sinundot nyo yan sa loob, ayan, merong division. Ayun, yung division na yan, siyempre, kapag patahimik yan ito, kaya nga lang, nakakabagal yan dun sa paglabas ng exhaust. Kaya yung iba, nag-upgrade ng racing pipe, yung open. O iba naman, ginagawa na lang straight pipe lang talaga, yung malulutong ang tunog. Ayaw naman natin kasi magagalit naman yung mga kapitbahay natin at saka yung mga makakarinig sa daan. So nung mabaklas ko na itong pipe, ang next na step ay tatanggalin na itong mga rivet. Kaya ginamitan ko ng barena. Pero alam nyo guys, napakatibay ng rivet na ginamit ng Rusi dito. Stainless, hindi siya aluminum. Ang binili ko pa namang mga talim ng barena, yung mga putyo-putyo lang. Ayaw tuloy mabutas. So tinry ko rin na sinsilin ng kutsilyo, kaya lang ayaw talaga. Kaya nauwi sa ginrinder ko na lang bawat isa. Then ginagamitan ko ng pako para lumusot. At yan na nga po, natanggal ko na lahat ng rivet at nabunot ko na yung loob nitong stock pipe. So meron naman pala siyang fiber sa loob, kaya lang talagang merong division yung tubo niya. So ngayon naman guys, sinakalas ko itong tubo na butas-butas kasi nandyan sa loob niyan yung silencer niya na nakakaharang sa paglabas ng exhaust. Yan yung puputulin natin. So yan guys, nakakalas na natin itong loob ng stock pipe ng Rusi KRY. Ito yung pumipigil. Ayan ang liit ng butas Ilang butas lang to Yan yung pumipigil sa paglabas ng exhaust. Pero nilagay kasi nila yan para mas tahimik yung andar ng motor. Kasi siguro kung gagawin nilang open to, baka hindi pumasa dun sa China kung maingay masyado. Pero palagi ko pag tinanggal to, hindi naman masyadong iingay. Next na step ay kakatin na natin to. Medyo hindi maganda yung pagkakaduktong nila doon sa Rusi. Kaya minamarkahan ko tapos puputulin ko dyan para maiduktong ko ng mas maayos. So ngayon naman, weldingin na natin. Kaya mainam yung may welding machine sa bahay. Mura lang naman ang welding machine ngayon, wala pang 2,000.
And then guys, gin-grinder ko naman ngayon yung mga naiwang piraso nung rivet na stainless. Then gin-grinder ko na rin yung mga gilid dito para mas madaling isalpak. Nilagyan kasi nila ng pandikit ito dun sa rusi. May naiwan ding mga pandikit doon sa pinaka-housing niya kaya kinayas ko na lang ng cutter. Then sinubukan ko na siyang isalpak uli pabalik para siguradong hindi tayo nagkamali ng ginagawa. Napansin ko rin itong naka-okit na logo ng Rusi dito sa housing niya. Kinaskas ko na rin ito para wala nang makitang logo. Then dahil nakakasigurado na tayong okay na ang pagkakasalpak ay kinalas ko muna ito ulit para malagyan na ng fiber yung paligid ng tubong butas-butas. Ngayon naman guys, i-rivet na natin siya gamit itong bagong bili kong riveter. Finishing touch na lang gamit itong electric sander para matanggal yung mga gasgas. Okay, yan, tapos na. Tulig si Apple.